Hindi naging madali ang 2025. Punong-puno ang taon na ito ng bigat at mga hamon na sumubok sa ating lahat. Naging magaan ang iba dahil hindi tayo tumigil lumaban. Higit sa lahat, naging magaan ito dahil sa bawat istoryang ating pinakinggan at nabigyang liwanag. Ngayong papatapos na ang taon, balikan natin ang ating mga nakakwentuhan para mas mabigyang ilaw ang kanilang kinabukasan sa pagpasok ng bagong taon. Hanap, binuksan natin ang taon kasama si Tatay Roberto. Maagang nawalay sa pamilya at mag-isang hinarap ang hamon ng buhay. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon ng pagkakasarili, hindi natatapos ang kanyang pag-asa. Nananatiling buhay sa kanyang puso ang isang pangarap. Ang muling makapiling ang mga mahal sa buhay na matagal niya nang hinahanap. Kulang, nakilala natin si Kuya Roque. Bagamat dumaan sa sakit ng pagtataboy ng sarili niyang pamilya dahil sa kanyang kapansanan, hindi siya nawalan ng loob. Sa gitna ng kanyang simpleng hiling na tulong para sa araw-araw, bitbit niya ang kanyang makapangyarihang paniniwala na laging may darating na pupuno sa anumang pagkukulang ng tadhana. Tahanan, bago magpaalam ang Oktubre, ibinahagi ni Nanay Rosa ang kanyang kwento. Mula sa probinsya patungong Maynila. Dito niya binuo ang kanyang pangarap at pamilya. Ngunit sa kanyang kaarawan, iisa lang ang hangad niya, ang mapaligiran ng mga mahal sa buhay. Dahil para sa kanya, ang presensya nila ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Gising, sinalubong natin ang buwan ng pag-alala kasama si Kuya One Piece. Sa likod ng kanyang hiling para sa isang cellphone at gitara ay isang mas malalim na mithiin. Ang awitan at haranahin muli ang isang mahalagang kaluluwang hindi kailanman mabubura sa kanyang alaala. Isang hiling para sa musika, pag-ibig at kaunti pang oras. Guhit, kinamusta naman natin ang isang alagad ng sining at buhay ni Tatay Rodolfo, isang manlilikha na itinuon na ang buo niyang pagkatao sa kanyang mga obra. Sa kabila ng mga tagumpay at matitinding pagsubok, isa lang ang kanyang hangad. Ang muling mabigyan ng kulay at buhay ang kanyang sining upang patuloy na magniningning sa gitna ng kaputlaan ng mundo. Tamis. Kilalanin naman natin si Nanay Conchita, ang tindera ng asin na ang bawat ngiti ay mas nangingibabaw pa sa bigat ng kanyang buhay. Marami mang hirap ang kanyang naranasan. Nananatili siyang tapat sa kanyang prinsipyo na ang pagngiti sa gitna ng pagsubok ang siyang nagbibigay tamis at pag-asa sa bawat araw na dumarating. Bantay. Lumihis tayo para tunghayan ang kwento ni Tatay Leo at ng kanyang mga tapat na bantay. Sa gitna ng hirap ng pakikipagsapalaran sa lungsod, nananatili siyang matatag dahil sa kanyang mga alagang aso. Sila ang kanyang proteksyon at lakas, isang ugnayan ng pag-aaruga na nagpapatunay na ang puso ay hindi napapagod magbantay sa kapwa. Liwanag, ang ating huling kwento para sa buwan ng Nobyembre ay tungkol kay Tatay Diosdado. Bagamat binalot na ng dilim ang kanyang paningin, patuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa paghahanap ng katarungan sa buhay. Ang kanyang dalangin, isang munting liwanag at kapayapaan para sa kanyang pagod na katawan mula sa mabigat na pasanin ng mundo. Ginhawa, sa pagpasok ng buwan ng pagbibigayan, nakasama natin si Tatay Merlito. Ang bihasa sa paggagawa ng mga parol. Isang taong buong buhay na nag-alay ng liwanag sa tahanan ng iba. Ngayon naman ay humihingi ng kaunting katuwang
para sa kanyang sariling munting negosyo. Siya ang patunay na ang tunay na liwanag ay nagsisimula sa puso ng isang taong mapagbigay. Kinabukasan, sa gitna ng liwanag ng Pasko, mas nangingibabaw ang init ng pagbibigay na nadarama ng bawat bata. Ang maliliit nating hakbang ay nagiging malaking pundasyon para sa kanilang mga pangarap. Dahil ang bawat simpleng regalong ating iniaabot ay isang pangako ng mas maliwanag at mas malawak na kinabukasan.